Tama? Tama po. Mali. Bakit po mali? Mas mahalaga yung buhay ngayon. Bakit po? Yung pangako sa buhay ngayon. Bakit po mas mahalaga? Kasi pag hindi natupad sa iyo yung pangako sa buhay ngayon, hindi ka makakarating doon sa darating. Opo, parang requisite yung dito para makarating ka doon, kailangan May daanan. pangako sa buhay na ito sa darating. Kung hindi na kailangan yung pangako sa buhay na ito, ba't naman isusulat pang pangako sa buhay na ito sa darating? Para sa ating mga taong mortal, napakahalaga ng pangako sa buhay na ito. Opo, amin po. Alam mo bakit? Bakit po? Basahin mo yung Kawikaan 19:23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawi ng kasamaan. Hindi ba mahalagang pangako yan? Hindi ka dadalawin ng kasamaan. Pag hindi ka dinalaw ng kasamaan, makakatiyak ka, makakarating ka doon sa buhay na darating. Tama ba, Sis Luz? Amen po, tama po. Mali ba ako, Brad Mel, na sabihin kong napakahalaga para sa atin ang pangako sa buhay na ito? Perfect po. Awa ng Diyos. Tamang-tama po, kapatid na Eli. Hindi ko nga po akalain na ganun pala yan, kapatid na Eli. Hindi po pumasok sa isip ko yan. Kaya parang nagulat po ako nung sinabi mo po yan, kapatid na Eli, na napakahalaga ng pangako Sabi sa sa buhay na Biblia ito. kasi, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Paano ka makakapunta ron sa langit kung hindi ka matatakot sa Diyos dito sa lupa? Ang nagtatangkilik noon, nung pagkatakot sa Panginoon, tinangkilik mo sa buong buhay mo, ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Biro mo walang kasama ang dadating sa'yo? Tama? Tama po. Actually, ang pangarap ng mga manluloko, ganun eh. Ano pong pangarap nila, Brad Eli? Yun ang pangarap ng manluloko. Pangarap lang sa kanila yon. At kuminsan, claim lang nila yon. Pero sa atin, pangako yon. Walang kasama ang dadating sa'yo. Sa kanila, claim nila yon. Ano nila yon? Parang hallucination. Basahin mo 3:11 ng Mikas. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Kita mo, claim lang nila yun eh. Walang kasama ang darating sa atin. Pero sila nagtuturo dahil sa upa. Humahatol dahil sa salapi. Puro kawalang yan, puro kaswapangan. Pero sasandal sa Panginoon, sasabihin, walang kasama ang dadating sa atin. Ano lang nyo yun? Guni-guni nyo lang yun. Nung mga masamang mga negosyante, pastor. Pero yun, pangako yun sa iglesia, totoo. Amen. Walang kasama ang dadalaw sa'yo. Ulitin mo ulit, 19:23. Yan ang pangako sa buhay na ito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ang kilikin mo sa buhay mo yung pagkatakot sa Diyos. Nakakatiyak kang walang kasama ang dadating sa'yo. Bakit? Lahat ng bagay gumagawang magkakasama eh. Sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Basahin mo 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. May dadalaw bang kasamaan sa'yo, Sis Luz? Wala po. Alam mo, no, Sis Luz, Po. kung halimbawa nandoon sa atin yung takot sa Diyos, no? Wala tayong pait, inggit, buot,
selos, di tayo nagpapabaya. Ginagamit natin ang pagkakataon bigay ng Diyos sa tamang paraan. Merong pangako sa Biblia, Islos. Ano po yun? Sa 4:8 ng unang Timoteo. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tignan mo ha, pag nagsanay ka ng katawan, merong konting pakinabang, comparatively speaking. Pero napakalaki ng pakinabang sa exercise. Opo. Dati Sis Luz, hindi ako makatayo nung nakahiga. Tatayo akong bigla. Hindi ako makatayong ganun eh. Ngayon, awa ng Diyos, nakakatayo ako. Mula sa nakahiga, gaganon ako, makakatayo ako. Meron pakinabang, malaking pakinabang sa taong nagsasanay sa katawan, ano? Opo. Pero ikukumpara mo yon sa pagsasanay ng kabanalan. Konti lang ang pakinabang ng pagsasanay ng katawan. Sapagkat ang pagsasanay naman ng kabanalan, pinakikinabangan sa lahat ng bagay. Sa negosyo, magsanay ka ng kabanalan. Pakinabangan mo sa negosyo, sa buhay may asawa, sa buhay dalaga, pakikinabangan mo, magsanay ka ng kabanalan. Pakikinabangan mo sa hanap buhay mo ang kabanalan. Sa lahat kasi ng bagay, may pinakikinabang sa pagsasanay ng kabanalan. Wala kang lugi pag nagsanay ka ng kabanalan, Sis Luz. Opo. Walang lugi. Pinakikinabangan, profitable. In all areas of life. Gusto mong makatiyak in all areas of life. You will not lose. You will not be a failure. Makikinabang ka, magsanay ka lang ng kabanalan. Alin yung kabanalan? Yung kautusan. Ang kautusan ay banal, utos ay banal, matuwid at mabuti. Pagsanayan mong manalangin sa gabi. Pagkagising, manalangin uli. Bago kumain, manalangin uli. Bago magbiyahe, sanayin mo na nagsasanay ka ng kabanalan. You will not encounter failure. Bakit? Sa lahat ng bagay, pinapakinabangan ng kabanalan eh. Magsanay ka magpatawad, magpakumbaba, tumanggap ng mali. Magsanay kang tumanggap ng mali. Magsanay ka na humingi ng paumanhin sa pinagkamalian mo. Magsanay ka na ikaw maging mababang kaisipan. Hindi parang ikaw lang lagi ang tamang totoo. Magsanay ka na ikaw magmahal sa asawa, magmahal sa anak, magmahal sa kapatid. Sanayin mo lahat ng kabanalang natutuhan mo. Lahat ng bagay na yan, pakikinabangan sa lahat ng bagay. May pangako pa, may incentive. Saan? Sa buhay na ito at saka sa darating. Pagka nagtangkilik ka ng takot sa Diyos, dahil sa takot sa Diyos, tapat ka sa asawa mo. Kahit na yung asawa mo medyo hindi na masyadong magandaan mo, siya pa rin ang mahal mo. Kasi takot ka sa Diyos Sabi ng Diyos, ibigin mo yung asawa may takot ka sa Diyos, hindi ka nangangaliwa, hindi ka nakikipag-Facebook, hindi ka nakikipaglihim na chat sa internet sa mga ibang lalaki. May takot ka sa Diyos, hindi mo inuubos ang oras mo sa walang kwenta. Pumaparis ka sa langgam. May takot ka sa Diyos, marunong ka magpatawad. Pag nagkasala kapatid, may takot ka sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag ka magtatanim ng puot. Inaalis mo ang puot sa sarili mo. May takot ka sa Diyos, hindi ka kumakain ng bawal na pagkain. May takot ka sa Diyos, dumadalo ka sa pagkakatipon. May takot ka sa Diyos, nag-aabuloy ka ng ayon sa iyong puso, hindi ka maramot. May takot ka sa Diyos, naniniwala ka sa aral ng Diyos, tinutupad mo sa buhay mo. Ang nagtatangkilik niyaon, tatahang tiwasay. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Yan pangako sa buhay na ito. Pag natupad sa iyo yan, makakarating ka sa buhay na darating. Kaya napakahalaga ng pangako sa buhay na ito. Hindi lang naman isa ang pangako Ang isa sa pangako, buhay na walang hanggan. Isa yon sa pangako. Pero hindi yan lang ang pangako. Hindi lang yun ang pangako. Basahin mo yung unang Juan 2:25 muna.
At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ang pangako, isa sa mga pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Pero bago ka makarating doon sa kaharian ng buhay na walang hanggan, dapat matupad din sa iyo yung pangako sa buhay na ito. Dahil ang pagsasanay ng kabanalan, may pangako sa buhay na ito at sa darating. O ano ba ang pangako na sinasabi sa Biblia? Hebreo, pakinggan nyo. Ang sabi, 8:6, Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. makita mo yung tipan ni Kristo, inilagda sa lalong mabubuting pangako. Hindi naman isa lang ang pangako eh. May pangako kasi sa buhay na ito at sa darating. Halimbawa, galang mo yung ama't ina, siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay yumaong mabuti at humaba ang iyong buhay sa lupa. Mabuhay ka ng pangako ng Diyos yun eh. Subukan mo. Kahit wala kang vitamins, mapagmahal ka lang sa magulang at ikaw ay kulang ka man sa kinakain, pero mapagmahal ka sa magulang, ginagalang mo yung ama't ina, alisin mo na lahat ng vitamins, mas mahalaga yung pangako ng Diyos, mabubuhay ka ng malaon sa lupa. Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Talagang yung... Pangako sa buhay na ito, mahalaga yon para ka makarating sa buhay na darating. Walang kasing halaga yung buhay na darating. Pero kailangan mo, mahalaga ngayon, mas mahalaga ngayon yung pangako sa buhay dito. Mas mahalaga ngayon yun. Dahil nandito ka pa sa buhay dito eh. Tama ba, Luz? Tama po, at hindi ka makakarating doon kung hindi ka dadaan sa buhay dito. Kaya kailangan talaga maranasan mo muna yung pangako dito at yun ang maghahatid naman sa'yo dun sa kabilang pangako. Pag nag-fail ka na dito, paano ka makakarating dun sa kasunod nga? Parang stage po, Brad Eli, gano'n ang naisip ko po. Basahin mo ngayon yung Marcos. Sa isang talata ng Marcos, 10:29. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito. Ano ba yan, Sis Luz? Opo. Ngayon po. Pagka iniwan mo yung bahay mo, lupa, kapatid, nanay, tatay, iniwan mo dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo. Ang pangako, hindi pwedeng hindi siya tatanggap na ngayon ng tig-100 ngayon sa panahong ito. Bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga ina, mga anak, mga lupa, kalakip ng pag-uusig at sa sanlibutang darating na buhay na walang hanggan. May pangako ngayon para ka mag-qualify sa buhay na walang hanggan. Tama ba yun, Luz? Tama po. Hindi naman matutupad yan sa iglesia ni Ikoy eh. Ay, opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi pag dahil kay Kristo, iniwan mo yung kapatid mo, magagantihin ka ng Diyos na maka-100 kapatid. 30 lang yata sila ron eh. Paano mangyayari? Nauubos Diba? na. Diba? Ang nakasulat sa Biblia, tatanggap ka ng tig-100 ngayon. Na ano? Bahay. Iniwan mo yung bahay mo, magkakaroon ka 100 bahay. Hindi pala masama yung 100 ng bahay, ano, Sis Luz? Opo. Kasi, yung bahay namin dito, nung minsan, sabi ko, wala kaming mapaglagyan ng mga kapatid. Naawa naman ako dun sa mga taga-ADPRO. Sabi ko, patayo tayo ng ano, yung broadcast center na pinapatayo. Yun ang bahay ng ADPRO, Sis Luz. Alam mo? Kasi yung ADPRO rito ngayon, nakatira sa silong ng sa ilalim ng hagdan eh.
O pag nangyari yun, may bahay na sila, nasa Torre sila doon, no? O pagka iniwan mo yung bahay, tatanggap ka 100 bahay. Tama? Tama po. Hindi naman masama magkaroon ka ng 100 bahay. Ang sabi naman sabi ni Sis Pining, baka hindi tayo maligtas, may malaki tayong bahay. Malaki nga bahay natin, marami din tao Wala nga bakanting kwarto. Ang sabi sa Biblia, tatanggap ka tig 100 bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae, mga ina, anak, lupa, kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanlibutang darating ng walang hanggang buhay. So ito'y pangako sa sanlibutang ito. Pag naranasan mo yung pangako ng Diyos sa sanlibutang ito, kalakip ang pag-uusig, darating mo naman yung sanlibutang darating, yung pangakong buhay na wala hanggan. So napakahalaga ng pangako ngayon, Sis Luz. At kaya tayo nagtitiwala, ang nangako kasi, hindi nagsisinungaling, Sis Luz. Amen po. Sa 1:2 ng Tito, Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Amin. Ang Amen. ating Diyos ay walang kapareho, hindi makapagsisinungaling. Amen. Sis Luz. So mapagtiwala ng pangako ng Diyos. Anong pangako niya? Magtangkili ka ng pagkatakot sa Diyos. Pumayag kang pagkasalahan ka. Pumayag kang maapi. Pumayag kang ikaw ay siraan. Pumayag kang ikaw ay alipustain. Pag napayagan mo lahat yan, nasa panig mo ang Diyos, walang kasama ang dadalaw sa'yo. Hindi siya dadalawin.